Umalma ang ilang opisyal ng bayan ng Infanta sa mga natatanggap na batikos mula sa ilang mamamayan at sa social media hinggil sa panawagan na pansamantalang pagpapatigil ng quarry operation sa Agus River. Ayon kay Mayor L.A. Ruanto, una na siyang sumulat sa Sangguniang Bayan upang magpasa ng resolusyon na nananawagan sa pansamantalang pagpapatigil ng quarrying dahil hindi naman pwede na walang dredging dahil matatabunan ang bukanan ng ilog at magiging sanhi ng pagbaha. Tumulat noon sa Sangguniang Bayan para po magpasa ng resolution na humihiling ng stoppage order para maisaayos at gayon din po naman makapag-devise ng isang master dredging plan. Na yan naman talaga yung programa ng DPWH ever since dahil one of the most critical rivers itong Agus River at may mga lugar talaga dyan na silted. Kaya nga hindi ko maunawaan yung nagsasabi na hindi raw naman silted, sa tingin ko hindi niya tinitingnan ng maayos dahil may mga pag-aaral po dyan na talaga may mga lugar na kailangan mo talagang i-dredge. Kailangan po ay napapalabas natin yung daloy ng tubig na maayos, lalo na po pag kalakasan ng Agus River. Ayon naman kay Konsehal Maxel Rodrigo Mortis Jr., nagpasa na sila ng resolusyon na umihiling sa PMRB at Mines and Geosciences Bureau Region 4A na mag-issue ng stoppage order at hanggang ngayon ay inihintay pa nila ang immediate action. Meron na umanong permit holder na lumapit subalit hindi naman umano sila ang magdidesisyon. Ang bayan ay nagpasa na ng resolution na nire-request natin sa Provincial Mining Regulatory Board or PMRB Region 4A through na mag-issue ng stoppage order to all quarry operations dito sa bahagi ng Agus River. Although hinihintay pa namin yung kanilang immediate action, meron na nga humarap sa amin, may humarap sa aming isang permittee at nakikiusap na huwag daw total stoppage. Actually, hindi naman kami magdidesisyon dito. Para sa kaalaman ng lahat, ang resolution is just a form of request. It's a mere sentiment, na amin lang ipinaparating at nasa sa otoridad kung kami pagbibigyan o hindi. Pero sinabi naman ni Konsehal Ronald Yu na kaya sila humiling ng pagpapatigil ay para ma-validate nila ang existing permit na kung meron bang paglabag o may mga structure na nasa sagasaan na pwedeng masira. Kaya nahingi tayo ng pagpapatigil ay kasi para ma-validate natin yung mga existing permit na kung saan ay kung lumalabag o may nasasagasaan na talagang mga structure na pwedeng masira dito sa ating bayan. Ngayon, pag iyan na may huminto, yung pagkakuwari na yan, ay sinisigurado ko sa iyo next year, magagawa lang DSWD. Kasi mamimigay na naman tayo, babaha na naman ang Infanta. Samantala, nilinaw ni Mayor L.A. Ruanto, sa kanila sa LGU ay may proseso silang iginagalang. Mula umano nang maupo siya bilang alkalde, wala pa siyang napipirmahan na dredging o quarry permit. Idinagdag pa nito na okay lang na pumuna, basta tama ang pagpuna. So sa kasalukuyan, ito po ay awaiting tayo sa status dahil may proseso po tayong ginagalang. Alam naman natin, ang karapatan na magbigay ng permittee ay nakasalalay po yan sa PMRB. Kaya po, yun yung inaantay natin din katugunan. Gayunpaman, kami po sa local government, I'm very strict about the mayor's permit. At wala pa po ako napipirmahan hanggang sa ngayon for the year 2026. Kaya yung nagsasabi nga po saan daw nanggaling ang permit dati, yun definitely hindi po ako dahil hindi naman ako yung nakaupo noon. Okay naman po muna. Basta tama po yung pagpuna. Alam mo, minsan may mga propagandista. Minimislead yung publiko. Halimbawa, yung isang nag-post na ginamit pa yung video ng province, pinalabas pang masama yung province. Pero yun po ay mismo province ang kumuha, mismong mga tao ng PMRB dahil kailangan na patakpan yung mga kinain ng baha o ng agos na malapit sa flood control. So sila kumukuha tapos tinatambak nila doon. So yan, pag alam ho ninyo, pag hindi naman talaga inaanalisa at hindi po inaalam yung katotohanan, yung mga tao pong nagpapakalat ng maling balita, alam mo na yung intention talaga nila. Hindi. Sinabi naman ni Mortis na nakakabasa siya sa social media na pinapabayaan ng mga namumuno
Madali umanong sabihin ay patigil pero dapat may kaakibat na batas. Sa mga namumuno umano, pwede silang makipagtulungan para magawa ng tamang aksyon nang naaayon sa batas. And alam mo, sa totoo lang, pag nakakabasa ko sa social media na parang, alam mo, paparatangan yung mga namiminuno, baka daw may tinatanggap, parang hindi kumikilos, no? Para daw walang gobyerno. Siyempre, tayo naman ay sumususog lang sa itinakda ng batas, no? Sa totoo lang, hindi naman pwedeng basta maipatigil yan eh. Kaya nga kami nag-request sa proper authority na sila yung mag-conduct ng investigation, no? At pwede namang makipagtulungan ang lokal na pamahalaan. Madaling sabihin, no, na ipatigil yan. Pero dapat bounded by law. Kumbaga, may kaagapay kang batas, may kaagapay kang ordinansa na sususog sa iyong pinag-uutos. Kasi, maaaring magsampa ng kaso yung operator kung basta mo ito ipinatigil nang wala kang ebidensya at sapat na dahilan. Kaya sa mga ilang mga namumuna, pwede kami makipagtulungan sa kanila. Magtulong-tulong kami, i-dokumento, no? At yun yung ating i-endorso sa DNR or sa MGB or even dito sa PMRB. Paglilinaw naman ni Konsehal Yu na sakali at masarahan ng mga quarry, saan kukuha ng aggregates at magiging mas malumano ito. Sa mga nagpo-post naman sa social media, dapat umano ay i-validate munang maigi bago mag-post. Just in case na masarahan ang bayan ng Infanta, bibili tayo sa parting Rizal. Ay dito, pag dinala mo na dito sa ngayon, more or less 500 to 600 per cubic. Pag bumili ka ng galing Laguna, ay mga 2,000 na isang kubiko. Sa nicho pa lang, mamumulubi ka na. Dahil ang ginagamit ng nicho ay isang kubiko't kalahati. Isang kubikong mix, kalahating kubikong buhangin. Ay sa 2,000, edi 3,000 na. O, edi pahirap na naman iyan sa ating mga kababayan. Minsan ay may nagpo-post na dapat ay i-validate din nila yung mga post na yun. Kasi may mga pagkakataon kasi dapat yung mga nagpo-post na iyan, yung mga pinupuna na iyan, makita rin nila yung katotohanan. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.